Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome sa Abot Kamay na Pangarap. Ayan, ito nga ang ating nakaraan. Ang nakaraan nga, kahapon October 3, ay ito nga si Annalyn ay nahuli si Zoe. Nakausap nito ang nanay niya. At malinaw, narinig ni Annalyn na inamin sinabi ni Zoe na si Moira nga ang humulog sa hagdan. Si Moira ang dahilan ng pagka-aksidente nitong ni Doc RJ. At syempre ito naman si Zoe talaga ay manang-mana talaga sa kanyang nanay na demonyita. Talaga namang sobrang tanggi pa at grabe yung pagtatanggi niya sa lahat. At pinagtatakpan pa talaga itong nanay niya. At ito naman yan si Doc RJ ay nabuksan na yung ng CCTV. As in, nakita ng dalawang mata ni Doc RJ na ito ngang si kanyang asawa na si Demonitang Moira ay ang dahilan ng kanyang pagkahulog sa hagdan. Kaya nawala ang kanyang memorya. At pumunta pa talaga ito sa restaurant para sundan siya at siguro gusto niyang kunin ang ebidensya. At kinausap nga nito ni Doc RJ itong si Zoe na kung totoo nga ba, ay naku, hindi na naman talaga siya umamin. Talagang sobrang tanggi siya. Pero in the end, umamin pa rin siya na yung parang naano lang siya sa nanay niya, nang dahil sa nanay niya. Kasi gusto niyang protektahan. Pero sa tingin niyo ba guys, ay talagang aamin din si Zoe na hindi siya anak ni Doc RJ? I think hindi din siya aamin, Kasi sa sobrang kasinungalingan talaga nilang mag-ina, siyempre saan ba naman magmamana yang si Zoe, di si nanay niyang sabi nga 'di ba kung ano yung puno, siya rin ang bunga, di ba? At tamang-tama nga ay nasa ospital din itong si Annalyn at pinuntahan nga itong si Doc RJ at narinig niya nga na nag-aaway itong si Annalyn at saka si Doc RJ na pinapamin niya ni Doc RJ. Pero alam na talaga ni Doc RJ ang lahat ng nangyari. Kaya wala na talaga silang tanggi. At ito naman yan si Moira ay nako talaga. Nagtatago na. Nako, hindi na siya pupunta doon sa kanyang bahay. At nag-ano pa talaga ng hotel. Nag-rent siya ng hotel para magtago. O talaga. Ako dito kay Doc RJ ay tumawag na akong pulis. Kaya lang, hindi naman tayo direktor. Kaya syempre, yung direktor pa rin masusunod. So yun nga, itong si Moira ay nag-rent ng hotel. Doon siya magpapalipas ng gabi. At tamang-tama talagang itong si Annalyn ay doon din. At yung isang doktor, ayan, si Dr. Katie, andoon din sila. Nakita talaga nila si Moira na andoon, nagbubook ng hotel. At ito naman yung si Annalyn, tinawagan kagad dito si Doc RJ na sinabi nga na andoon si Moira sa hotel na yon. At dali-dali nga si Doc RJ na pumunta, kasama nito si Zoe. At yun nga, nagkaabutan sila doon. Ano kayang mangyayari niyan? Talagang itong si Moira ay talaga namang takas-takas din siya. At sinasabi niya nga kay Zoe na, ang tawag nito kay Zoe na, nag-iisip daw siya ng paraan. Ano pa kayang paraan ang gusto niyang alam na lahat na ganun nga ang nangyari na siya ang dahilan ng pagkahulog sa hagdan, di ba? At ito naman yang si nanay ni Annalyn na si Lynette ay parang wala sa sarili. Tingin ko napipilitan na naman siya ng papakasal siya kay Doc Carlos, 'di ba? Sana naman ito si Lynette ay hindi siya nagdesisyon ng basta-basta na papakasal na naman siya kay Doc Carlos. Kasi baka sa tingin ko lababo po siya dito kay
kay Doc RJ, 'di ba? Kasi parang wala siya sa sarili nang kinakausap nito ni Doc Carlos, si Lynette. At nag-usap nga itong dalawang mag-inang gimonita na si Zoe at saka si Moira na yun nga, nagkakalaglagan na sila, o 'di ba? Parang nga sinasabi nga nito ni Moira na bahala na daw muna si Zoe sa buhay niya kasi nga malaki naman daw siya at may isip na, o tingnan mo naman, may mabuti bang ina na ganyan? Pinabayaan ng anak niya. Sana in the end, itong si Zoe ay may isip niya na mali ang mga ginagawa ng nanay niya at may mali din siya. At sana soon umamin na din siya sa mga kasalanan niya. 'Di ba? Kasi ano, nakakarindi na itong istoryang ito. Paano-ano na lang, pabitin-bitin ba? Laging nasa ibaba itong si Narinet at saka si Annalyn, 'di ba? At ito naman 'yan, si Doktora Katie ay talaga namang napakabait naman talaga. At inaano naman talaga ito si Annalyn. Super na inaalagaan dahil sa mga problemang dumarating. At sana naman itong si Carlos ay maging ano naman na pinagtatakpan niya pa nga si Zoe na baka daw nagkakamali daw itong si Annalyn, 'di ba? So sana itong si Doc Carlos ay maano niya naman na talagang anong tawag niyan? Na mali yung tinatago nila na sana ay aminin niya na si Zoe nga ay anak niya at hindi kay Doc RJ. Ay siyempre 'pag gano'n tapos na yung istorya, the end. So, aabangan natin guys ulit sa susunod na mga episode kung ano talaga ang mangyayari. At sana naman ay talagang mahuli na itong si Moira. Kung ako niyan kay Dugardia ay suklong niya na yan sa pulis, diba? Bagay, may direktor pala. Kaya hindi natin alam. So, guys, maraming salamat sa inyong pag-nanonood ng aking channel at pasensya na kayo at ngayon lang ako nakabalik kay, na nawalan tayo ng harang. Kaya, yon nagbabalik tayo sa mga Marites. At abangan nyo guys ang lahat ng mga Marites na i-upload natin. Ayan. Baka hindi lagi itong Marites na ito ang i-upload natin. Maraming pang iba. So, huwag niyong kalilimutan guys na mag-like and subscribe and share niyo na din yung aking video kung inyong nagustuhan. At comment down below kayo kung may mga suggestion po kayo na pwede niyong isuggest sa aking channel. Ayan. So, yun lang guys. Abang-abangan nyo guys ang abot kamay na pangarap. Yan lang yan. Diyan lang yan guys sa GMA 7. So, yun lang guys for today's video. Ayan, ito po ang inyong lingkod, ALM Pam Lover. At maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng OFW or over the world at saan man po kayo sulok ng mundo. Babu, Rago Dini. Bye-bye.